Halina't ihanda ng bawat isa ang kanyang buong sarili sa pagsamba, pagpuri at pasasalamat. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga kamanghamang gawa ng pag-iistas at magpagpalayang kapangyarihan na sa atin ay laging nakalakad. Magpuri tayo sa Visayas na dumating sa ating mga buhay at sa ating mga tahanan. Ating papurihan ang ating Diyos sa pamamagitan ng pagkanta ng Pilipinas. Salamat po at kami muli yung pinipon sa iyong bahay pananambahan. Nagkakaisa, maraming salamat, binibigkas ang matamis mong pangalan. Salamat din po sa kalakasan. Salamat din po sa katanungan at kalusugan na kami ay nagdilito ngayon. Buksan din po ang aming puso at isipan na siyang gagaluyan ng iyong mga salita. Bigyan niyo din ang kalulungan ang magbabahagi ng iyong salita sa oras na ito. Maraming salamat. Katalimuhan at sa lahat ng pagpapala ay pagkaluwi sa Kanya upang may paliwanag niya ang mensahe sa aming buhay sa araw na ito. So, sana ang aming makapisan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Maraming salamat at kaway na puri-puri ang aming gawain sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Maupo po tayo.
anak na kayo. August is a mission month. So next Sunday po, handa po natin ang ating kaloob para po sa ating mission month celebration. CYF, update po tayo. Hello po. Naganap po ang ADN na night fellowship namin CYF kahapon po. First of all po, gusto ko pong magpasalamat sa mga nagplano, sa mga support, sa mga magulang ng ating mga campers, our CYF advisors, to our campers, fellow counselors, of course, sabi niyo po, Kinala Sir Joy Magdalena po, and sa naghatid at nagtuto po sa amin sa campsite. Thank you so much po. For our activity po kahapon, nagkaroon po ng mga team games, team building games, incorporated with reflection. With our team refresh, within the night, nagsimula po kami sa refresh. I-incorporated po in water na makikita po dun sa team ng logo natin na water. Ang sinasabi po dito na kung share ko lang po yung mga description, kung napagod man tayo o mauhaw, He will replenish us. From Jeremiah 31 verse 25, He says, "For I will satisfy the weary soul, and every languishing soul I will replenish." Secondary kindle means to revive or to relight the fire. This symbolizes the fire in the logo. Each game meron siyang goal. First is to light the fire. Second, keep the fire. And third, spread the fire. So, pinag-usapan po din po namin dito yung three elements of fire, which is the oxygen, fuel, and the heat. Meron po siyang symbolism to our ways to keep our fire burning. First is the oxygen, which is our desire to pray. Next is the heat, which is our discipline to read our scripture. And lastly, the fuel, which is the fellowship, At night naman po, naganap po ang activity regarding naman po sa Reunite. We had our reflection with our pastor, with bonfire po. And now, here we are po, andito po. And once again, gusto ko pong magpasalamat for the support and patuloy po sana natin supportahan ang mga kabataan ng ating simbahan. Thank you and God bless po. God bless CYF. So, tagumpay na naman ang CYF sa kanilang mga activities. Malapit na nilang matapos yung action plan nila ng mga CYF. Kaya kung mag-try pa na kayo na MCWA, nagkaranin yung mental health awareness leadership seminar sa day UCCP Kupiana, Tripod Kiri Kalman. So maghapon po yun, kaya nandun po tayo kahapon for Quirino Paris po yun. So, ang Isabela Paris po ay sasabay po tayo sa Cagayan Paris on November 28, 2023 sa Gonzaga po, Kabirawan Sur, Gonzaga, Cagayan. So, doon po tayo, pero kung may changes po, i-announce na lang po natin. So, yung pa lang po ay initial date po for Isabela Paris. So, batiin din po natin ang mga may karawan ay, sabi pala ni Pastor kanina, sabihin mo rin na yung cross ay tumipak na sa likod. Kasi baka napansin natin, lumiit yung cross sa atin dito sa halaman. So, nailagay na po kasi na ikabit na po yung cross dyan sa ating ginagawang altar. Kaya magsamantala yan pala po yung ginamit natin. So, August 20, kay Clifford Casero at Elaine Belis Capa. 2012, dahil Janine Paroman. And 2010, si Market Pilipinas. On August 21, Hotel Del Arenas, Blessed Night of Brothers. 22, Joel Adabao. 23, Geraldine Barin. And
Sabi ng ating Panginoon mula sa mga sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, chapter 3, verse 23 to 24, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa kanyang kagandahan loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Isipin natin ang ating paalala ng ating Panginoon sa ating mga puso, ang ating mga pagkukulang, sa ating sarili, sa ating kapwa-tao, lalong-lalo na sa ating Panginoon. Tayong lahat na tayo naman. Aming dakila at mapagmahal ng Diyos, maraming salamat po sa pagpapatuloy na pagbibigay mo sa amin ng pag-asa, sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan, sa pagbibigay sa amin ng mga pagpapala. Tunay mo, Panginoon, na hindi ka dapat ang aming mga puso. Ngunit sa sandali namin mga tao ay hanapin ka. Palaging at nakahandang tumulong. Palaging nakabukas sa iyong mga palad. Palaging handang sandalan ang iyong dibdib ng pagkaawa. Maraming salamat po, Ama namin sa langit, sa dakilang pagmamahal na pinagi mo sa amin pinapaalala sa bawat araw. Kung paano kami namamuhay ng tapat, kung paano kami maglilingkod sa likuran ng aming mga kakulangan, kung paano kami magiging mapagpalaya, na kung minsan ay nasa katigasan ng puso. Panginoon, palagi mo po kami itaas. Palagi mo po kami hawakan ang bawat pamilya at ang kanyang mga pangangailangan. Ikaw po at wala lang iba ang makapagbibigay sa amin kung wala ng ibang Diyos sa aming kalagitnaan na mayroong ganyang puso ng pagmamahal. Hayaan mong iwaksin namin ang aming mga Diyos-Diyosan.
mga bagay na inumuna namin sa aming mga buhay. At tulungan mo kami mula sa maliit na bata hanggang sa mga edad na nasa dapit hapon na ma-enjoy pa rin namin ang iyong dakilang presensya. Samahan mo nga kami, Panginoon, sa pagpapalaganap namin ng mabuting balita. Hayaan mo ng mga kamay ng aking mga kapatid, ang mga paa, ang magiging tagapagdala nito, Panginoon. At marami pang makakakilala sa iyo ng dahil dito. Pagpalain mo po ang lahat ng mga may sakit, ang mga nasa ospital, ang mga nasa bahay, Panginoon, at nais nilang makipagpanambahan. Bibigyan mo sila ng panahon. Ito po ang samot dalangin namin sa iyo. Bigyan mo pa sila ng isa pang pagkakataon na mga paglingkod sa dakilang pangalan mo. At kung mayroon namang nasasaktan pa hanggang ngayon, Panginoon, dahil kinuha mo na ang mga mahal sa buhay. Hayaan mo mga pag-umpisa silang muli, Panginoon, na dala ang tatag ng damdamin upang sa gayoy makita at masilip man lamang ang magandang kinabukasan. Pagpalain mo po ang aming gobyerno upang maiwaksi ang lupit at dahas. Hayaan mo pong mga paglingkod sila mula sa aming presidente hanggang dito sa baba, Panginoon, sa aming mayor, Lord God, sa mga tinatawag mong nagsisilbi, Panginoon, sa aming mga barangay. Hayaan mong maramdaman kanila at maibigay ang kanilang mga kamay. Ma-share ang pangangailangan, Panginoon, para sa kanilang mga nasasakupan. Maraming salamat po sa paghawak mo sa amin, sa United Church of Christ in the Philippines, O Lord God, dito sa Alicia, at sa bawat mananamba sa kanilang mga lugar. Maging mabawang yung lahat ito, Panginoon, sa iyong harapan. Maraming salamat sa dakilang pag-ibig. Maraming salamat sa paghawak mo sa aming mga UCM. Alam ko, Panginoon, sa mga panahon yung dinadamili mo pa rin sila sa iyong kamay. And they will emerge victorious, O Lord God, sapagkat ikaw ang umahawak sa kanila. Bless our CWAs, bless our CYFs, O Lord God. The CYAFs, O Lord Jesus, na magdadala, Panginoon, at magtataguyod ng iyong simbahan. Mga image mo to reflect you, Panginoon, dito sa Alicia at sa anumang lugar na pagdadalahan mo sa amin. Bless us in our corporate worship, O Lord God. Be with us, Panginoon, sa pagkakahako mo naman. You inhabit the praises of your people. Panginoon, papurihan ang dakilang pangalan mo sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Sa
Isaiah chapter 56, 1 and 68. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Pailalim ninyo ang katarungan at katwiran, dahil malapit ko na kayong ligtas. Pagpapalaya ko rin ang mga dayuhang nag-alay ng sarili nila sa akin, para paglingkuran ako. Mahalin, sambahin, at sundin ang aking pinapagawa sa araw ng pamamahinga at tumutupad sa aking kasunduan. Dadalhin ko sila sa aking banal na mundo at aalipin doon sa aking templong lalaki. Tatanggapin ko sa aking angkat ang kanilang mga handog na sinusunog at iba pang mga handog. Dahil ang templo ko'y tatawaging templong dalanginan ng mga tao mula sa lahat ng bansa. Sinabi pa ng Panginoong Diyos na nagtipon sa mga Israelitang kabihan, titipunin ko pa ang iba maliban doon sa mga natipon. Ang salita. Ang ikalawang pagbasa ay matatagpuan sa aklat ng Romano, Kabanata 11, versikulo 1 hanggang 2. 29 hanggang 32 na ito ang sinasabi. Ito ngayon ang tanong ko, itinakwil pa ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Hindi. Sa katunayan, ako man ay isang Israelita, mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na sa simula pa ibigin na niya. Hindi ba ninyo alam ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Lumayin siya sa Diyos laban sa Israel, sapagkat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Noon, kayong mga Hintil ay hindi sumusunod sa Diyos. Ngunit ngayon, kayo ay tumanggap ng habag ng Diyos nang sumuway ang mga Hudyo. Ngayon din naman, dahil sa habag ng Diyos sa inyong nararanasan, sinusuway naman ng ngayon ng mga Hudyo ang Diyos. Nang sa gayo'y maranasan din nila ngayon ang kanyang habag, sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin sa pagsuway ang lahat ng tao upang may padaman niya sa kanila ang kanyang habag. Ito ang salita ng Diyos. Ang mensahe sa amin mula sa Sion.
Tumayo po tayo para sa magandang gabi. Our scripture reading is found in the book of Matthew chapter 15, verses 10 to 20, and it says, babasahin ko po sa Tagalog kasi mas maramdamin. At pinalapit niya sa kanya ang karamihan at sa kanila ay sinabing, pakinggan ninyo at unawain. Hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakahawa sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig. Ito ang nakakahawa sa tao. Nang pagkagayoy nagsilapit ang mga alagad at sa kanya'y sinabing, nalalaman mo bagang nangagdamdam ang mga Pariseo pagkarinig nila ng pananalita ito? Tatapot sumagot siya at sinabi, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa kalangitan ay bubunutin. Pabayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay, at kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa buhay. At sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga. At sinabi niya, kayo baga namay wala pa rin pag-iisip? Hindi pa baga ninyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig at tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi? Datapot ang mga bagay na lumalabas sa bibig sa puso ng gagaling at siyang nakahahawa sa tao. Sapagkat sa puso ng gagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamuoso. Ito ang mga bagay na nakakahawa sa tao. Dapat ang umahing hindi maghugas ng mga kamay ay hindi nakakahawa sa tao. Umupo kayo. Tayo'y manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa opportunity na nandito kaming lahat ngayong umaga. Nagpapasalamat kami at prioritize namin ang pagsisimba sa araw. Nagpapasalamat kami sa aming mga katabi dahil ito yung pagkakataon ng fellowship na ikaw ang aming tinataas. Ikaw po ang mangusap sa amin. Gamitin mo po ako sa pagkakataon ito. Amen. Kung ang lumalabas sa ating bibig ang siyang nagpapatunay kung ano ang nilalaman ng ating mga puso, hindi yung kung ano ang kinakain natin. Ito ay kung ano ang lumalabas sa ating mga bibig. Ito rin yung nagre-reveal kung ano ang laman ng ating mga puso. Gusto kong kuning
na subject si David? Let us see the case of King David. Isang araw nang tumingin siya sa bintana, pababa, nakita niya ang babaeng ito na naliligo. Nabighani siya at gusto niyang mapasakay niya ang babaeng ito. Alam natin kung sino babaeng ito. Laking simbahan yata tayo. Tama? Gumawa siya ng paraan. Inilagay niya sa harapan ng Gera ang asawa nito na si Uriah. At siyempre, namatay. Nagtagumpay siya sa kanyang plano. Napasakay niya at naging asawa niya si Bathsheba. But he was being confronted by Nathan the prophet. He committed adultery with Bathsheba. At ano ang ginawa ni David? Hindi niya sinabing, natukso ako. Marami kasi akong iniisip. Pagod kasi ako. Wala ako sa tama akong pag-isip. Kundi, I sinned against the Lord. And I committed adultery in my heart. And some of us, we just need to be honest with ourselves. The reason that we commit evil on the outside is because we have evil in the inside. Sa ating mga puso. Hindi dahil hindi natin siya laging kasama, kundi wala tayong panahon upang manamba sa kanyang bahay. Hindi dahil meron kang busy na schedule, kundi ayaw mong i-prioritize o pinahin siya. Pag nakakakita tayo ng pagkain, o may narinig tayong bago, kahit hindi masarap, basta sosyal ang dating, sugod tayo doon. Kung saan ito makikita, dadayuhin pa natin, hoping to be satisfied. Rather, busog na tayo, pero gusto pa rin nating kumain rather than God. And Jesus says, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of his house. We want our own will rather than God's will. Kagustuhan natin ang nasusunod. Busy tayo, kaya hindi tayo makapagsamba. Busy tayo, kaya church-goer lang tayo. Busy ako, marami akong requirements sa school. Busy ako, marami akong kailangang tapusin. Be honest to ourselves. Tanungin natin ang katabi natin. Naniniwala ka ba sa Diyos? Tanungin natin ang katabi natin. At pagkatapos, tanungin natin ang sarili natin. Naniniwala ba ako sa Diyos? Tanungin natin ang sarili natin. At kung ang sagot natin, mga kapatid, ay oo, matakot kayo dahil baka maging busy din ang Ama nating nasa langit na siyang nagbibigay ng pangangailangan natin. Matakot tayo kung maging busy din siya. Kailangan tumigil na tayo sa pagsisinungaling natin sa ating mga sarili. Start being honest, and over the scripture remind us of what we need. We need righteousness. Not our own, but the righteousness, the goodness of God. Matthew 5 tells us, who see God? Sino ang makakakita sa Diyos? Sino ang makakakita sa Diyos? Those who are pure in heart, dagiti tao nga adda nadalos nga puso da. Ano ang gagawin natin? Ano ang kailangan natin gawin? We must be trained for righteousness. We must be trained in reading His Word. We must be trained in being His house. We must be trained in
serving others so that when the day comes, when our hearts are tempted, we're able to resist because we've constantly been training ourselves in righteousness. Constantly been training ourselves in righteousness. Yung daw piloto ng isang siguro F-16, nagkakahalaga yata yun ng $27 billion. Walang ginawa yung piloto, kundi magsanay upang sa ganon, sa pagkakataon na magkaroon siya ng kalaban, instinct, well-trained siya sa pag-isip at sa gagawin niya. We must be constantly training ourselves in righteousness, and we are dependent on the Spirit of God. Where we begin to root ourselves in good soil, which is our God. The results are powerful. Trees root can swell, malaki, and spell bedrock, move gallons of water daily for years. Mga punong kahoy na ito na nagsisilbing barrier, na nagsisilbing sulisipsip sa mga tubig. Lumalakas ang ulan. Lumalakas din sila dahil papasok ang kanilang ugat sa ilalim. At kahit anong bagyo, anong hangin na dapo o ang dadaan sa kanila, hindi sila maaaprot. If the root take place, the plant becomes old but indestructible. Matatag, walang duda, mahirap mabunot o matumba. Kung tayo ay magkakaugat sa mga salita ng Diyos, kaya nating ilipat ang buno. Maalala nyo, pag may malaking puno na nakapaligid sa bahay natin, pinuputol natin ito dahil kaya niyang sirain ang bahay natin sa pamamagitan ng mga ugat nito. Ang paglaki ng mga ugat nito, kaya niyang sirain ang pundasyon ng bahay. We will be able to split rocks because our life is built on a solid rock of Christ. David, the man after God's own heart, Psalms 51 says, "Create in me a clean heart, O God. Renew a right spirit within me. Let the words of my mouth, the meditation of my heart, be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my Redeemer." Amen. Bilang mga taong binigyan ng pag-asa at may bagong pakikipag-ugnayan kay Kristo, ialay natin ngayon ang ating mga sarili at ang ating mga kaloob sa Panginoon.
ni Dayen. Itinagdawal-daw na rignani, kan marikriknani amami nga nailalitan, babae dali pa ng sabit mo, iti amin na inyong pagkasambudan. At tuwing dali padiyaman ni, kurang man dahil ng amuni, nga ti ayat mong katiso, iti mangpunso. Kahit mabuo dahil yung padiyaman ni ka, kasi sakot ni mo, dali titibiyag ni, iti dahil rin nga kanito. Tendensyon ang karoon, pag na makatulong kami, iti kaubasam, may pailawa, may waragawan, tagiti sasawong, makadanon na tagiti rumbong kapakadalunan na amami na nagalitan. Maminsan pa'y iyan kasi agyaman kami. Dahito'y tinawag ni, tinagan po ni Jesus. Amen. For the name of Corinthians, let us sing sa tanan by Baptism. Manalangin tayo. Tunay nga po, Diyos, na kami nagpapasalamat sa isang napakasayang pagsamba na punong-puno, Panginoon, ang challenges sa mga salitang binitiwan mo. Upang sa gayon, Panginoon, ay makapamuhay kami
ng naaayon sa iyong kagustuhan. Sabi nga po ni Apostol Pablo, kaya naman pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa iyo, sa tahanan ito o roon man sa langit, sapagkat isa ay haharap, ang bawat isa ay haharap sa hukuman mo, aming Panginoong Kristo, upang tumanggap ng kakulang ganti ng kanyang ginawa. Mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Dahil mo kami, Panginoon, sa mga gawain, mga nais mo sa aming mga buhay. Uuwi kami na dala-dala, Panginoon, ang sandata ng pananampalataya, ang bawat natutunan namin dito, ang bawat mga salitang sumugat sa aming mga puso. Sapagkat ito po'y pagagalingin mo upang sa gayon mabuo kami, upang maging malakas na sa pakikibaka sa buhay na ito. Maraming salamat po, Ama namin sa langit. Samahan mo po kami sa aming papuri at ang iyong banal at santong Espiritu ay mananatili sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapala at sa dakilang pagmamahal mo sa bawat isa. Ang panalangin namin, Panginoon, na kami ay matagpuan mong tapat sa iyong muling pagbabalik. Ito po ang aming panalangin, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Tanggapin ninyo ang pagpapala ng Panginoon, ang kanyang pag-ibig at kalakasan. Mula ngayon, palagi niyong itaas ang kanyang pangalan sa inyong mga buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.